Ayan, nakikita nyo yon. Yung mga Singapore, may Hong Kong na, may Japan na. Sigaw ng mga OFW Duterte. Oh, di ba? Ay, Duterte, Duterte. Excited na ako maging 2028 para maging presidente ulit si tatay o si Inday Sara. Kahit sa kanila magpa-presidente, vice president, sana nga pwede ang mag-ama, no? Di ba? Kasi yung mga OFW, ramdam namin yung mga kaligtasan at yung mga pagbabago ng ating Pilipinas. Kaya kung sinusuportahan si Duterte mula noon, nung nag-ano siya, kalaban ko pa nga minsan yung mga kapatid ko. Pati nanay ko, kalaban ko pa. Sinasabi nga ng nanay ko, doon ka na lang umuwi sa Davao. Sabi ng gano'n sa akin. Asawahin mo si Duterte. Natatawa ako sa nanay ko. Kasi naramdam ko yung bunganga lang ni Duterte ha, ni Tatay Di ha, bastos. Pero may prinsipyo. Ganyan kasi yung mga Ilonggo, mga probinsyano ba? Ganyan kasi mga probinsyano. Yung mga bunganga namin, bastos lang talaga. Pero may prinsipyo, may panindigan. Yan. Kaya yan ang nagustuhan ko kay Tatay D. Diba? Nasingil niya nga yung mga hindi nababayad ng bilyon-bilyon, diba? Sino nakagawa nun? Si Tatay D lang. Walang ibang nakagawa ng mga past president, kundi si Tatay D lang. Sino nagpalibing kay Marcos? Ilang dekada na ang nakaraan? Wala. Only Duterte do that. Diba? So, kaya kaming tayong mga Pilipino, mga OFW, hindi tayo mabibrainwash ng mga media na dyan kung ano yung mga sinasabi nila. Kasi meron tayong media, tayong mga OFW at mga Pilipino, ang media ni Duterte na suportado. Maliban na lang yan sa mga hindi suportado, di ba? Kasi mga bangag supporters, no? Kasi alam nyo naman, kasi kapag mga bangag supporters, pira-pira lang yung mga sa mukha nila, mga utak nila. Yung si Tatay D, bastos, may prinsipyo, may dignidad, pero ang inuuna, kapakanan ng mga Pilipino. Di ba? Natutulog sa simpleng bahay lang. Wala kang makikitang mga negosyo niya. Walang mga mamahaling mga gamit o mga sasakyan. Kasi ano ang sinasabi ni Tatay D? Pira ng mga Pilipino yan, huwag niyong gamitin sa pansarili ninyo. Totoo. Tayong mga Pilipino, pera natin yan. Kaya sila nagkakasahod ng malaki, kaya sila mayroong mga bilyon-bilyon, tayong mga mahirap, lalong mahihirap. Kaya may kausap ako ng Singaporean tatay doon sa may coffee shop. Sabi niya, dapat stop na yan ng mga gobyerno. Yung like mga installment, mga ganito, tapos mga ganyan, mga hulugan, ganito, ganyan. Sabi niya, alam nyo, ang yumayaman dyan, yung mga mayayaman na, yung mga mahihirap na, kawawa kayong mga mahihirap. Yan ang sabi niya sa amin. Oh, as in talaga. Kaya sabi ko, totoo naman talaga. Yung mga yumayaman, tayo mga mahirap, lalong humihirap. Kasi wala tayong pera eh. Sila lang yung kumukuha ng pera natin. Tayo yung nagtatrabaho, pawis, luha. Ano ba yun? Pawis, luha at pagod. Yan ang puhunan natin. Pero sila higa lang, magkapera na sila, ganyan. Upo-upo lang, magkapera tayo. Kuskus dito, kuskus doon tayo. Yung mga OFW nakipagsapalan sa iba't ibang bansa para lang mapapakain sa pamilya. Tayong mga OFW. Tinitiis yung hirap. Pag maltrato. Tatay di, tingnan mo. Kapag may minamaltrato, once malaman ni Tatay D, wala talaga makapasok na OFW sa mga bansa na yan. Natakot nga yung Saudi na hari ng Saudi. O presidente nila. Diba? Imagine. Yung bibitayin, hindi nabitay. Nabitay dahil kay Tatay D. Oh, sino nakagawa nun? Tatay D lang. Pero pag nasa BBM administration, tatawanan ka lang. Wala tayong mapapala kapag ang mga administration ni BBM, ang mga tauhan ni BBM ang papasok sa Kongreso. Kaya vote wisely. Kaya nga sabi ni Tatay D, di ba? Kapag may ibinigay sa inyo na pera, tanggapin nyo. Kasi pera nating mga Pilipino yan. Pero, sa ballpen tayo. Ganon. Yun ang sabi ni Tatay D. Kapag may binibigay sa inyo, kunin nyo. Pero, sa ballpen, ibuboto nyo yung karapat-dapat, di ba? Yun ang dapat. So, yun na, mag-isip-isip muna dyan sa mga hindi ba malay mo. Kasi alam mo, mga kaapuhan mga yung mga anak natin, kaapuhan natin, ay, din sa uhuli, di ba? Hindi nila maranasan yung mga hirap natin bilang OFW. So, makaginhawa yung Pilipinas. Mayaman ang Pilipinas kapag maganda ay yung nagpapatakbo. Pero kapag hindi ka maganda magpatakbo, walang yaman ang Pilipinas. Yun. Di ba? Yung mayaman lang, yung yaman lang eh. Oh. Duterte, Duterte.
excited na ako para sa sana manalo lahat ng mga ano, kaalyado ni Tatay Ding. At saka excited na rin ako sa 2028 para kay Tatay Ding at saka kay Vice President Inday Sara. Okay, bye-bye. Yan lang po.